I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? Particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang hiningi niya. Your laboratory is capable of tracing cocaine residues sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa shabu. Iba rin gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas, magpa-drug test. Huwag niya ba nagtatanong na i-test niyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa shabu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nag-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. I-test niyo ako sa shabu. I-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo. Please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dali ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi, ang hiningi ng pasyente ng panahon na yun? opo. Which is policy making, I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa subject for confirmatory. Dito po Sir, malalaman. I agree, sir, but my question is, where is it written na pag drug test required by government, whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs? Saan po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Ganun lang, yan lang po yung ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Why is it that it's only the test for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap. Di ba dapat kung nagte-test tayo? Gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. But the point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised against him, that allegedly he was a cocaine user, and that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time, the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in our history to require a drug test. Pinipili lang yun, random ko pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis. Ikaw. Mag-drug test ka. Totoo ba? Just para hindi masayang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga balitaan na gumagamit ng droga ng pulis. Ikaw, drug test ka. Random ito random, purposive. Kita naman siguro niyo yung mga balita, di ba? Tingnan niyo kung gaano nila dinisregard yung legal process, yung proseso ng aming budget. At the opening of the Bicameral Conference Committee, since I was Vice Chairman, ay automatic membro ako ng BICAM because ako ang nag-sponsor sa budget ng DND, ang forces, media, and other agencies. Alam niyo, nagmanifest ako klaro. Alam talaga, nagmanifest ako. Because of my experience, our experience, during the last budget, na kung saan nagulat na lang kami, pagkatapos ng budget lumabas, meron palang pundo ng AKA
nila yun para sa kanilang People's Initiative. Yun ang purpose na sa AKAP noon eh. Gulat na lang kami, para kami tanga. Because of that experience, sabi ko, nag-manifest ako during the opening, sabi ko, Madam Chairman, may I manifest that before we sign the BICAM report, please give us ample time to scrutinize everything. Kasi nga, ang premise ko dyan, yung previous experience namin, sabi ko, Madam Chairman, para hindi kami magmukhang tanga. Tahimik silang lahat. After that, sila na nag-usap. Muli kami for the second and last meeting ng BICAM. Diretso na, pinapapirma na kami ng BICAM report. Pinapapirma. Sabi ko, hindi ko pa nabasa yung BICAM report, papirmahin na niyo ako. Wala akong magawa. Isa lang ako eh. Lahat sila. Yung ibang nandol, pumirma. Nung ginawa ko, nag-walk out ako. Tumayo ako, umalis ako. Hindi ko anong pinagsasaksak nila sa budget. So ito na nga. Bumabas nga. Umaga, nagpirma kami sa BICAM report. Nagpirma sila sa BICAM report. Pagkahapon, lumabas yung BICAM report, yung soup copy. Pinadala sa mga opisina namin. At doon, nakita ko talaga na may mga blanco na mga amounts doon sa pundo ng Department of Agriculture. At then, again, diretso, notification, pagkahapon, somewhere mga gabi na, mga 7 to 8 o'clock ng gabi. Ratified yung BICAM report. Again, hindi ako sumama sa ratification. Hindi ako bumoto. Dahil hindi nga ako pumirma ng BICAM report, bumoto pa ako. Ano kayo, hilo? Kalusot yung BICAM report. Yun na. Alam nyo, napakaraming pinagtatanggal. Ito masama talaga. Ang daming legislator, parang naglulukuhan tayo ba? Kapag merong nangyari na pambubuli ng mga Chinese sa West Philippines Sea, alam mo, anong sabi ng mga magagaling na legislator? We condemn to the highest terms yung ginawang pambubuli ng mga Chino sa ating mga mangingisda, sa ating mga sundalo, sa ating mga Navy, sa ating mga Coast Guard. Kaya, kailangan suportahan natin ang pag-modernize ng ating armed forces so that makuha natin yung credible defense posture para respetuhin tayo ng ating mga kapitbahay. Yun, galing. Pagdating na budget deliberation, yung 50 billion na AAP Modernization Fund ng NEP na sinapit ng Malacanang to the House of Representatives, pinapiyasa nila ng 10 billion. Ang 50 ginawang 40. So yun ang nakalagay sa gap. Pagdating doon sa Senado, since ako ang chairman, ako ang nag-defend ng budget na yan, kinausap ko yung chairman ng finance na si Senator Grace Poe. Hindi ko papayag na hindi natin ibalik yung budget na yan. Ibalik natin yung 10 billion. True enough. Nabalik namin yung 10 billion doon sa Senate version, 10 billion. Naibalik 50 billion ulit. Pag-akyat doon sa BICAM, paglabas sa BICAM, mas malaki pang tinapyasan ng 15 billion. Yun, nakakasalungkot. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kaya, kayong lahat nandito, please educate our voters. Aside from campaigning for us, lahat na dito sa screen, ating mga kandidato, aside from campaigning for us, also please educate our voters to use their vote wisely. Bantayan ninyo yung mga politiko na ganyan. Ibang sinasabi, ibang ginagawa. Niluluko lang tayo. Ay, mga politiko dyan, bantayan ninyo. Bantayan ninyo yung mga tao na yan. Gamitin nila yung boto nila wisely. Dahil sa panahon lang ng halalan, tayo nagkakaroon yung pinaka-ordinaryong habal-habal driver dito sa downtown Davao City. At yung pinakamayaman na negosyante sa Makati. Yan lang ang panahon na magkakaroon tayo ng equal footing. Ang boto ng isang mayaman doon at boto ng pinakamahirap dito sa Davao City, pareho lang ang boto, counted as one. Pareho lang ang value. Kaya huwag natin sayangin. Sagrado yung ating boto. Pag tayo'y bumuto, sabihan natin ating mga kababayan, lagay na sa utak na palagi, ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng ating mga apo. Kaya alam niyo, sinong magbabayad itong utang ng ating gobyerno ngayon? Yung mga pinamibigay nilang AKAP, pinamibigay nilang AX. Sinong magbabayad yan? Utang yan. Kundi yung ating mga anak, ating mga future generation. Trillions ng utang ng Pilipinas. Dapat okay lang sana magkakautang tayo na ganun kalaki. Basta ginamit sa magandang pamaraan. Kung ito'y ginamit sa intended use, ibang priority nila eh. Priority nila AKAP para magamit natin sa eleksyon. Kasi eleksyon na naman eh. Para magkakaroon ng utang na loob yung mga tao na makatanggap ng mga ayuda na yan. Eleksyon. Pag ninyo, sabihin natin mga kababayan, tanggapin ninyo yung AKAP, tanggapin ninyo yung AX na yan. Tanggapin nyo din, pera natin yan. Inutang natin yan sa ibang bansa. Inutang natin yan. Yung pera na yan. Tanggapin natin kasi tayo magbabayad. Pero pagdating sa eleksyon, dapat another story. Huwag kayo magkakautang
dyan sa mga politiko na gumagamit ng ayuda para lang tayo para mapili yung ating boto. Ito dapat ang ating pagtutulong-tulungan. Otherwise, walang mangyayari sa ating bayan. Iba naman kung pupunta tayo sa violent means. Kung gusto nating magbago, gusto natin ng radical means, gulo, kawawa ang ating bayan. Dito tayo sa pamamaraan na sana kung may tsansa pa.